Magandang araw! Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Filipino. Saan kayo huling namasyal ng iyong pamilya? Basahin natin. Sa lungsod ng Baguio. Wala kaming pasok ng isang linggo kung kaya naisipan ng aming mga kapatid na mamasyal kami sa lungsod ng Baguio. Isa ito sa mga karanasang hindi ko malilimutan sapagkat marami akong natutunan at nakilala rito. Kahit napakalayo ng aming binyahe, hindi naman matatawaran ang sayang itinulot sa akin ng pamamasyal na iyon. Sa loob ng ilang araw ay nilibot namin ang lungsod. Nagpunta kami sa mga sikat na lugar na talaga namang dinarayo ng napakaraming tao. Pumunta kami sa La Trinidad Strawberry Farm, Burnham Park, Mines View Park at Session Road Business Park. Huli naming binisita ang tindahan ng mga souvenir at gulay. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong kami ng aming mami. Kamusta ang isang linggong pamamasyal? Napakasaya po. Maaari pa po bang mamasyal ulit kami bukas, mami? Mayroon ang pasok bukas kaya hindi na maaari. Maaari naman po akong lumiban sa klase, mami. Anak, mayroon tayong tamang panahon sa pamamasyal at panahon para sa pag-aaral. Hindi maaaring lagi lang tayong namamasyal. Ganoon po ba, mami? Sa susunod na lang po pala ulit kapag maaari na. Oo, anak. Sige na, magpalit ka na ng damit. Tandaan, tunay na napakasarap sa pakiramdam ang mamasyal, lalo na kapag ang ating mga kasama ay ang ating mga mahal sa buhay, hindi ba? Gayunpaman, huwag nating kalilimutan na may tamang panahon para sa pamamasyal. Pagyamanin natin. Ang talata. Ang talata ay kinapapalooban ng isa o higit pang pangungusap na tumutukoy lamang sa isang paksa, konsepto o ideya. Ang unang pangungusap ay may intensyon o nakapasok. Nagsisimula ang bawat pangungusap sa malaking titik. Basahin natin ang halimbawa sa ibaba. Si Dr. Jose Protasio Rizal ang itinanghal na pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Bininyagan siya sa Simbahang Katolika ng Calamba noong Hunyo 22, 1861 sa pangunguna nina Padre Rufino Collantes bilang nagbinyag at Padre Pedro Casañas na gumanap bilang ninong. Sina Don Francisco Mercado Rizal at Doña Teodora Alonso ang kanyang mga magulang. Si Pepe ay pampito sa 11 magkakapatid. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila Municipal, Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid. Nakapaglathala siya ng maraming aklat. Siya ay binaril sa Luneta, Maynila noong ika-30 ng Disyembre 1876 sa edad na 35 taong gulang. Sino ang paksa sa talata?
Ilang pangungusap ang bumubuo sa binasang talata? Magaling! Panday wika. Halina't alamin natin ang mga magagalang na pananalita sa pagpapaliwanag. Isa sa mga pinakagampanin ng wika ay ang pagpapaliwanag. Ito ay ang paglalaan ng oras upang maibigay ng tao ang kanyang sariling palagay o opinyon hinggil sa isang paksa o usapin. May mga magkausap na madaling magkaunawaan dahil sa tamang paliwanag. Mayroon din namang nauuwi sa argumento o problema kung hindi naging maayos ang pagpapaliwanag. Bigyan natin ng pansin ang sitwasyon sa loob ng paaralan. Mga bata, kayo ay mag-aral ng mabuti upang maging maganda ang inyong kinabukasan. Ma'am, maaari po bang magtanong? Totoo ba ang balita na dagdag pahirap daw sa mga Pilipino ang K-12 program? Totoo rin po ba na hindi na raw itutuloy dahil maraming Pilipino ang tumututol? Mga bata, ang K-12 ay isang napakagandang programa ng ating pamahalaan para sa lahat ng Pilipino. Ito ay binubuo ng 12 taong pag-aaral mula kinder, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa sekundarya, 2 taon sa junior high school at 2 taon sa senior high school. Bakit pa po kailangan magdagdag ng 2 taon? Hindi pa po ba sapat ang 10 taon? Batid ba ninyo na ilang bansa na lang sa buong daigdig ang hindi gumagamit ng programang K-12? Batid din ba ninyo na ang mga Pilipinong nakapagtapos sa bansa natin na may titulo at lisensya na, ngunit pumunta sa ibang bansa ay pinakukuha pang muli ng pagsusulit? O nahihirapan pang pumasok sa trabaho dahil hindi kumpleto ang taon sa pag-aaral? Ibig po ba ninyong sabihin na kahit professional na rito sa bansa ay hindi pa rin kinikilala sa ibang bansa dahil kulang ng 2 taon ang pag-aaral natin? Tama ka. Ang 2 taon na idinagdag na tinatawag na senior high school ay ang mas malalim na pagsasanay sa kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral. Kung susunod tayo sa programang pang-edukasyon ng mundo, hindi na tayo mahuhuli sa pagtuklas. At bukod pa riyan, makasasabay tayo sa pag-unlad ng mundo. Hindi lang po iyon, naniniwala akong malalagpasan pa natin ang ibang lahi dahil likas na matatalino ang mga Pilipino. Tama ka, Nonoy. Kaya hangad ko na kayong lahat ay magpapakasipag sa pag-aaral dahil balang araw ay kikilalanin din kayong mga bagong bayani ng bayan. Tandaan, kung sa ating pagpapaliwanag ay lagi tayong gagamit ng angkop na pahayag, hindi magkakaroon ng suliranin sa komunikasyon. Kung magiging magalang lamang tayo sa ating kausap, mas malalim ang ugnayan natin sa isa't isa. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.